Hello sir, good day. So, Group G po, group report for our async. So, I'm John Godfrey Roleda, here with my group mates, Raven Orlino, Carlo Jason, and Jade Rosal Manalo. So, we'll be discussing about the asynchronous using 7476. So, group report. So, basically, ang async natin ay merong JK na naka-high. And then, so yung magiging output, eto po, ano ba? So yung magiging output ni Q1 at ni Q2 ay nakakonect sa ating clocks. So kung mapapansin nyo dito, si Q1, ito, nakakonect siya sa clock. And then, kung mapapansin nyo dito is ito, which is yung clock 1, nakakonect siya sa ating Q2. So kung mapapansin nyo, ayan, and so on. So, si clock 1 naman ay nakakonect sa mismong ating timer. So, ito si clock 1. So, nakakonekta siya sa ating mismong timer or yung tinatawag rin na 1 second clock. So, and then, kung makikita nyo dito, merong bura, which is, wala siyang connection talaga. Wala yan. Connected na yan nung bura. So, not Q2, pati itong nasa baba, yan ay hindi natin gagamitin kaya siya ay walang connection. Then, ang condition natin na need para siya ay mag-reset, so is 1010. So, pag ang condition natin ay naging 1010, saka lang gagana ang NAND gate natin nandito sa baba. So, ayun nga, doon gagana. Doon lang siya magto-total reset yung mga JK at mag-start na ulit yung counting natin from 0 to 9 using our 7 segment. So, ayun, basically, 4, 4, 16, 9, 12, ayan, it's connected to our negative. While ito namang ating 3, 4, 5, 16 sa ating 7, 4, 4, 7 is positive. Then, so on and so forth. Yung same ng connections nila. So, ito, nakakonekta ang ating 7447 sa ating 7 segment. And then, ayun na, I think that's it for our asynchronous 7 counter using 7476. So, thank you.